Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng ating karugtong na talakayan patungkol pa rin sa wika at bilang bahagi ng ating kabuoang talakayan sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. At sa ngayon ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang ating wikang pambansa kasi marami nagugulumihanan kung ano nga ba ang tamang pagkakatawag natin sa ating wikang pambansa. Bagamat alam natin na ang Tagalog ang pinag-ugatan ng ating wikang pambansa, ngunit Tagalog nga ba ang tamang termino na maaari natin gamitin dito o ang Filipino? At paano naman nagmula ang Tagalog o paano nagamit ang Tagalog bilang wikang pambansa, gayon din sa kung paano ito nagkaroon ng pagbabago sa ating wikang pambansa. Sa kasalukuyan ay mayroon po tayong wikang pambansang tinuturing at ito ang Filipino. At tama kayo, ito nga ay pinag-ugatan ng ating wikang katutubong Tagalog. Ngunit paano nga ba ito nagbago? Ano ang mga pinagdaanan para mapili ang Tagalog bilang isa sa mga wikang pambansa? Kung mayroon naman tayong mga wikang katutubong umiiral sa ating bansa, di ba? Kung isipin natin, paano ito napili ng mga dalubwika at ng mga mambabatas noong araw kung saan ang Tagalog ang siyang pinakapangunahing wika na mayroon sa ating bansang Pilipinas. At sa pagkakataong ito ay tatalakayin lamang natin kung ano nga ba ang pinagmulan ng ating wikang pambansa. Bagamat ito ay kaligirang kasaysayan lamang, ibig sabihin ay hindi naman ito pinag-uusapan ang kabuang pagtalakay sa ating wikang pambansa. Kumbaga ito ay nakasentro lamang sa kung paano natin napili ang Tagalog at paano ito nagbago sa Pilipino at kung paano ito nagkaroon ng kasalukuyang katawagan natin bilang wikang pambansa na Filipino. Muli, ito si Dr. John Michael Del Rosario para sa pagtalakay ng wikang pambansa. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, subukan muna natin pag-isipan ang katagang ito o ang isang pangusap na ito. Sa napakaraming wikang nakapaloob sa ating bansa, sa iyong palagay, ano na lamang ang mangyayari sa Pilipinas kung walang wikang pambansa? Isa ito sa mga katanungan na maaaring mabibigyan natin ng mas makabuluhang kasagutan pagkatapos ng ating talakayan. Bagamat hindi pa man di tayo nagsisimula sa ating talakayan, ay alam ko na meron na kayong ideya pagdating sa pagsagot ng katanungang ito. Sapagkat alam nating lahat at nararamdaman at nararanasan natin kung paano nga ba natin nagagamit ng epektibo at higit sa lahat ay kung paano siya nagiging nakatutulong sa atin sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan at pakikipagkomunikasyon gamit ang ating wikang pambansa. Kung kaya't hindi natin pwedeng ipagpasubali ang pagkakaroon ng wikang pambansa sapagkat ito ay mahalagang konsepto kung paano tayo nagkakaroon ng pagkakaunawaan, pagkakaisa at higit sa lahat ay pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Mahalaga ba ang wikang pambansa? Napakahalaga. Mula nga sa pahayag ni Constantino noong 1996, ang wika ang siyang pangunahing instrumento ng komunikasyong panlipunan at sa pamamagitan nito ay maaaring matamo ng tao ang kanyang instrumental at sentimental na pangangailangan. Kung ating iisipin at susuriing mabuti, ito ay nagagamit pagdating sa konteksto ng komunikasyong panlipunan. At nagagamit natin siya sa komunikasyong panlipunan sa pamamagitan ng instrumental at sentimental. Paano nga ba instrumental? Una, kapag mayroon tayong mga gustong ipahayag at ang wika ang siyang nagiging bihikulo, siya ang nagiging daan at higit sa lahat pamamaraan upang maipahayag natin ang mga bagay na gusto nating ibulalas at sabihin sa ating mga tagapakinig. Katulad na lamang ng ating secretary or presidential secretary na si Attorney Claire Castro. Lahat ng mga bagay na gusto niyang sabihin sa Pilipino o sa ating bansa ay ginagamit niya ang wika bilang instrumento ng pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng wikang ito ay naitatawid kung ano ang naisiparating ng Pangulo mula sa taong bayan.
At bukod sa instrumental, ay nagagamit din natin siya bilang sentimental. Sa pagkakataong ito, mas nagiging personal ang pagkakagamit ng wika, kung saan mapapansin natin kung paano nagkakaroon ng pagbabahagi hindi lamang ng ating kaisipan, pagdating rin sa ating nararamdaman, sa ating kung ano yung saloobin natin bilang isang individual. Ito ay ating mga sentimento. At ang wika ay isang malaking kaagapay natin upang maipahayag kung ano yung mga gusto nating sabihin at kung ano yung mga bagay na gusto nating ilabas na ating nararamdaman. Kung kaya't mahalaga ang wikang pambansa sapagkat ito ay bahagi na ng pakikipag-ugnayan sa ating lipunan. Ngayon naman, pag-usapan na nga natin ang pambansang wika. Paano nga ba nagkaroon ng ating wikang pambansa? Hindi naging madali ang pagpili nito at dumami ito sa mahaba at masalimuot na proseso. Hindi na natin tatalakayin kung paano nga ba napili ang wikang pambansa sa konteksto ng pananakop, lalong-lalo na sa panahon ng Kastila sapagkat ito ay hiwalay na diskusyon sa napakahabang kasaysayan ng wikang pambansa at kadugtong nito, kaalitsabay rin nito ay ang pagtalakay rin ng kultura at tradisyon nating mga Pilipino. Sa pagkakataong ito ay nakapokus at nakasentro lamang tayo sa wikang pambansa. Mapapansin natin, noong mga panahong ito ay nagiging mahirap ang proseso ng pagpili ng wikang pambansa. Bukod sa mga wikang umiiral na nariyan mula sa mga mananakop katulad ng wikang Espanyol at wikang Ingles, ay isa sa mga naging balakid din mula sa pagpili ng wikang pambansa ay ang pagkakaroon natin ng napakaraming wikang katutubo. At this point, we have 175 languages na umiiral sa ating bansa. Ngunit kung iisipin at susuriing mabuti, sa 175 wikang ito o mga wikang katutubo, ano yung mga pinakamadaling proseso para mas maging magaan ang pagpili ng ating wikang pambansa. Kung kaya't noong 1934, nagkaroon ng Kombensyong Konstitusyonal sina Lope Casantos at Pangulong Manuel L. Quezon. Ito ay mayroong mahabang pag-uusap kung paano nga ba mapipili ang ating wikang pambansa. At para mas maging madali ang pagpili ng wikang pambansa, ay nagkaroon sila ng pag susuri kung ano ang 8 pangunahing wikang umiiral sa ating bansa. At ito ay ang mga sumusunod katulad ng Ilocano, Pangasinan o Pangasinense, Pampango o Kapampangan, Tagalog, Bicol o Bicolano, Cebuano, Hiligaynon at ang ating Waray sa Marnon. So pagkakataong ito ay mas magiging magaan na ang pagpili nila ng wikang pambansa. Kung kaya't noong 1935, dito naman nagkaroon ng Artikulo 14, ikatlong seksyon ng 1935 na kanilang saligang batas. Ito po ay ang Batas Commonwealth bilang 184 o 184 sa surian ng wikang pambansa na mapipili na ang Tagalog bilang wikang pambansa. Sa pagkakataong ito, paano naman nila pinili ang Tagalog bilang wikang pambansa? Kasi kung isipin at susuring mabuti, hindi maaari mapili ang isang bagay nang walang nakikitang pamantayan upang nang sa ganun ay mas maging kritikal at mas nakita natin kung karapat-dapat ba ang isang bagay na ito pagdating sa pagpili. At ganoon din po sa ating wikang pambansa. Nagkaroon tayo ng ilang mga pamantayan at pag-aaral. Mula dito ay nabuo ang 7 dahilan kung bakit nga ba Tagalog ang napili bilang wikang pambansa. Unang dahilan nila ay maraming mga panitikan ang naisusulat sa Tagalog. Kung kaya't ang mga libro at dyaryo ay gumagamit na ng Tagalog kumpara sa mga ilang pang mga pangunahing wika katulad ng Ilocano at Bisaya o Cebuano. Kaya nakita nila na mas dominante ang Tagalog kumpara pa sa mga ibang wikang katutubo. Ikalawang dahilan ay nagagamit na ito ng nakararami kasi nakikita nila na hindi lamang mga Katagalugan ang gumagamit ng wikang Tagalog, kundi nagiging intermediary language din ito sa pagkakataong ito ang mga kapatid natin na naninirahan sa norte o kahit mismo sa ating south, no, mapapansin natin ay gumagamit ng wikang Tagalog as medium of communication para nang sa ganun ay magkaunawaan. Kumbaga, ito ay nagiging dahilan para mas mabilis ang pakikipagkomunikasyon sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang wikang katutubo. Ikatlo naman ay mayaman ito sa talasalitaan. Kasi
Marami itong bokabularyo na mabibigyan ng pagpapaliwanag, mabibigyan ng terminolohiya mula doon sa mga kinakailangan natin upang mas maging epektibo ang paraan ng pakikipagkomunikasyon natin. Sa katunayan, ang Tagalog ay binubuo ng 30,000 salitang ugat at 700 panlapi. Kung kaya hindi magiging mahirap para sa mga iba pang Pilipino na maaral ang wikang Tagalog. Ikaapat ay ginagamit ito sa sentro ng kalakalan at isa sa mga mahalagang pamantayan yon upang nang sa ganun ay makita natin kung gaano nga ba madalas na nagagamit ang wikang Tagalog. Ikalima naman ay madali itong pag-aralan, matutunan at bigkasin. Kasi nga, ang ruling lang naman sa wikang Tagalog ay kung ano ang basa ay siyang bigkas. At kung ano ang basa at bigkas ay siya rin nating baybay. Kaya hindi tayo masyado mahihirapan pagdating sa konteksto talaga ng pag-unawa at pag-aaral ng wikang ito. Pang-anim ay kaya nitong pag-isahin ng iba't ibang lengguwahe sa ating bansa. Kasi para kasi siyang organismo. Yung ating wika para siyang organismo. Nadadagdagan ng mga salita, nagbabago sa pagdaan ng panahon. Kumbaga, nagiging pamamaraan ito upang magkaroon ng pagkakaugnayan ng iba pang wikang katutubo sa iba pang wikang katutubo gamit ang wikang Tagalog. At pang-pito ay ginagamit ang Tagalog ng karamihan sa mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. So ang Tagalog ang isa sa mga nagamit o sabihin natin pangunahing wikang nagamit ng ating mga kilalang bayani pagdating sa pakikipagkomunikasyon nila sa kapwa nila Pilipino. At yun ang isa rin nilang nakitang pamantayan pagdating sa pagpili ng wikang Tagalog. Kung kaya noong 1937, ipinroklama na nga ni Pangulong Quezon na ang wikang Tagalog ang magiging batayan na bilang ating wikang pambansa. Mula ito sa kautosang tagapagpaganap bilang 134. Noong 197 o 140 rather, inumpisahang ituro ang wikang pambansang batay sa Tagalog sa lahat ng paaralan, pampubliko man at pampribado. Isa ito sa mga pamamaraan din upang mas mabilis na mapalaganap ang paggamit ng wikang Tagalog sa pakikipagkomunikasyon at hindi lamang sa konteksto ng komunikasyon kundi pagdating na rin sa formal na pamaraan ng pakikipagtalastasan. At ang isa sa pinaka lugar o isa sa pinaka-special na lugar na pwede natin gamitan ito o paggamitan nito ay ang paaralan. Sa 1946 ay ipinahayag na ang Tagalog at Ingles ang magiging opisyal na wika ng ating Pilipinas. Isa na rin siguro sa mga nakikita nating dahilan dito ay mula sa pananakop ng mga Amerikano ay naibahagi nila ang wikang Ingles bilang isa sa mga wikang opisyal at yun din sa kung paano ito nagagamit pagdating sa paraan ng pakikipag-ugnayan. Kasi alam naman natin na malaki ang impluensya ng mga Amerikano pagdating sa konteksto ng edukasyon. Sila ang nanguna pagdating sa pagpapalaganap ng edukasyon, lalo-lalo na malaki ang ambag nila sa ating bansa. Kaya naman, ang isa rin sa mga naging kaambagan nila ay kung paano din magagamit ang wikang Ingles bilang isa sa mga opisyal na wika. 1970 ay pinalitan ang Tagalog. Mula Tagalog ay pinalitan ito ng Pilipino, letter P, no? Pagdating sa paggamit ng pangalan ng ating wikang pambansa. Mula ito sa kautosang pangkagawaran bilang ito. Isa sa mga nakikita nating dahilan kung bakit ito pinalitan ay dahil na rin sa pagkakagamit ng Tagalog. Pagdating sa konteksto mismo na ito ay mas naaalala at mas nabibigyan diin sa mga Katagalugan, partikular na sa rehiyon, ikaapat na rehiyon, Metro Manila, and even in some parts of Region 3. Kasi mapapansin natin, sila yung mga nagsasalita talaga ng Tagalog. At ang Tagalog ay hindi lamang mula sa proklamasyon o hindi lamang sa isang batas, kundi ito ay kanilang wikang katutubo. Kung kaya't parang nakita na ito ay nagiging sentro lamang, nagkakaroon ng regional na pagkakatawag sa ating wikang pambansa. Kaya't pinalitan ito ng Pilipino para mas makita na ito ay bumabagay at sumasakop hindi lamang sa partikular na rehiyon, kundi sa ating buong bansa.
Sa 1972 ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa Kumbensyong Konstitusyonal kung saan unang ginamit ang salitang Filipino bilang bagong katawagan sa wikang pambansa ngunit hindi na pagtibay. Bagamat mapapansin natin na alam natin na noong 1980s lamang na karoon ng pagbabago sa ating wikang pambansa na mula Pilipino ay naging Filipino, ay nagkaroon na rin po ng kumbensyong pagtatalo, kumbensyong konstitusyonal na pagtatalo pagdating sa paggamit ng ating wikang pambansa. At ito ay hindi napagtibay. Isa sa mga nakikitang rason ay dahil sa iba pang isyong umiiral sa ating bansa. Noong mga panahon ito ay halos pasimula na ng ating martial law, kaya mapapansin natin isa sa mga isyong pinag-uusapan at mainit na tinatalakay ng mga panahon yun. Kung kaya hindi na rin nabigyan pa ng pagkakataon na mapag-usapan ang ating wikang pambansa. Nagkaroon lamang ito ng pagkakataon nung nagkaroon na tayo ng ating bagong Pangulo. At ito ay sa ilalim ng ating dating Pangulong Corazon Aquino. Sa kanyang Artikulo 14, ika-6 na seksyon mula sa kanyang saligang batas, ang ating wikang pambansa o ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Mula letter P ay pinalitan po ito ng letrang F. Kung kaya't mapapansin natin na may mga ilan na confused pa rin at this point kung ano nga ba ang tamang wikang pambansa natin. May mga ilang sumasagot ng Pilipino, may ilang sumasagot pa nga ng Tagalog, may ilang sumasagot naman ng Filipino. At sa pagkakataong pong ito, ang tama po ay ang Filipino, letter F. Yan na po ang ating katawagan sa ating wikang pambansa. Bagamat ang Tagalog at Pilipino ay mga naging dati nating katawagan sa ating wikang pambansa. Ang Filipino na po ang ating katutubong wika na ginagamit na sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo, katulad pa ng ibang wikang buhay. Ang Filipino ay dumaan sa proseso ng paglinang. Hindi ito basta-basta napili lamang, basta sa kung ano yung nakikita na mas magandang katawagan. Sapagkat ito po ay sa pamamagitan rin ng panghihiram ng mga wika ng Pilipinas sa mga di katutubong wika at ebolusyon ng iba't ibang variety ng wika sa iba't ibang sitwasyon sa mga nagsasalita nito na may iba't ibang sandigang sosyal at para sa mga paksa ng talakayan at scholar ding pagpapahayag. Ang Filipino ay isang kataga na rumerepresenta o nagbibigay ng kanyang o kumakatawan mismo mula doon sa pagbabago ng ating wika. Kung mapapansin natin, ito ay pag-adapt sa letrang F. Ang ating dating alpabeto ay aba, kada, ega, ilama na. Kaya naman kung mapapansin nyo, iba na yung ating alpabeto ngayon. Ito ay pagdagdag ng 8 letra mula sa alpabeto. Kaya kung pupunta kayo sa mas mababang level, pagkakanta sila bukod dun sa A, B, C, D, meron din tayong version ng Filipino dyan. Ang alpabetong Filipino, madaling bigkasin, sabayan niyo ako, A, B, C, D, E, F, G. So ito ay isa sa mga dahilan na nakikita natin ng pagbabago kung bakit Filipino na yung katawagan natin. At isa pa rin sa mga nakikita nating dahilan ay ang pag-adapt mula sa iba't iba pang wika ng banyaga na siyang nakatutulong para mas mapagyabong ang ating wika. Halimbawa na lamang ang wikang Kastila, may mga ilan tayong salita na nagagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon. At ito po ay formal na nating nagagamit sa pakikipag-ugnayan. Kaya po ito ay nagkaroon ng pagbabago na Filipino. At yun din ang mga wikang Ingles, o sabihin natin, ang wikang Ingles mula sa mga salita mismo ng Ingles ay nagkaroon din ng pag-adapt sa ating mga Pilipino kung paano ito nagagamit sa pakikipag-ugnayan. At yun ang mga nakikita nating dahilan kung bakit nagbago siya mula Pilipino at Filipino dahil inadapt natin yung mga wika o mga salita sa Kastila, mga salita sa Ingles. Gayun din yung ating konteksto ng paraan ng pakikipag-ugnayan mula sa variety ng wika ng pagkakagamit. May mga ilan ay dulot ng pagbabago ng ating edad, ng ating sosyal na katayuan, ng ating tungkulin sa lipunan. Ito po ay may malaking factor kung bakit ang ating wikang pambansa ay Filipino na at hindi na Pilipino. Kung mapapansin natin, ang kabuang pagbibigay natin ng kahulugan mula sa Tagalog at Filipino ay narito upang mas madali natin maunawaan. Ang Tagalog ay ang wikang katutubo
ng mga Tagalog na itinalagang batayan ng wikang pambansa noong 1937. So ulitin po natin, ito po ay wikang katutubo ng mga Katagalugan na naging wikang pambansa natin. Okay? Ang Pilipino naman ay ang wikang pambansang nabuo sa bisa ng Kautosang Pangkagawaran bilang 7, series of 1959 na ipinalabas ng ating dating kalihim na si Jose E. Romero sa Kagawaran ng Edukasyon at Kultura. So mula Tagalog ay binago po natin ito ng Pilipino noong 1959. Okay, sa kabuuan, sa bisa ng kautosang tagapagpaganap noong 1937, idineklara nga ang Tagalog bilang magiging batayan bilang wikang pambansa at pagtuturo sa eskwelahan. Ngunit noong 1959, mula Tagalog ay pinalitan na ito ng Pilipino at hindi na Tagalog ang ating wikang pambansa. At noong 1972 to 1973, nagkaroon ng pagtatalo ngunit hindi natanggap ang Filipino letter F mula sa pagbabago ng wikang pambansa. Nagkaroon lamang ng pagtanggap at pagbabago sa ating wikang pambansa noong 1987. So paano ba ginagampanan ng Filipino ang tungkulin nito bilang wikang pambansa? Mula po dito sa ating pagsusuri, ayon sa Saligang Batas noong 1987, Article 14, Section 7, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat pagyabungin at pagyabanin pa sa salig na umiiral ng mga wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Kung kaya't ang paggamit natin ang wikang pambansang Filipino ay hindi lamang natatapos sa kung paano natin ito nagagamit. Hindi po hindi po ibig sabihin na meron na tayong wikang pambansa na may tuturing sa ating bansa ay hindi na natin gagamitin ang iba pang mga umiiral na wika sa ating Pilipinas. Kundi ito po ay isang pamamaraanan lamang upang magkaroon tayo ng pagkakaugnayan, pagkakaunawaan bilang mga Pilipino, at higit sa lahat, pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Okay? So, ang paggamit pa rin ng iba pang mga wikang umiiral sa ating bansa ay malaking bagay upang mas mapagyapong natin ang mga wika na mayroon tayo sa Pilipinas. Ang wika ang pwersang nagbibigkis sa mamamayan ng isang bansa. Hindi lamang ito nagsisilbing paraan upang magkaunawaan ang mga tao sa isang bayan, magkakaiba man sila ng kanilang lahi, kasarian, gulang, relihiyon, edukasyon o profesyon, nagsisilbi rin itong pagkakakilanlan ng mamamayan dahil ang wika nga ang impukan, hanguan at daluyan ng kultura. Mula ito sa kaugnayan ng wika at kultura ni Salazar noong 1996. Kung mapapansin natin, ang wikang pambansa, okay, ang wikang pambansa natin mula sa paggamit nito ng mga alpabeto ay narito. 1959 to 1973, meron po tayong 20 titik. Noong 1977, 31 titik. Noong 1987 at hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan, ay meron na lamang po tayong 28 opisyal na titik. So yung 20, balikan natin yung 20, meron na dagdag na 8, no? Merong nadagdag na 8 letra o titik pagdating sa ating alpabetong Filipino. At yun po ay ang mga sumusunod. C, F, J, N, Q, V, X, C. Okay? Ang mga 8 letrang ito ay hindi rin natin maitatanggi na nagagamit na bago pa man mapalitan ang ating wikang pambansang Pilipino to Filipino. Bakit? Kasi hindi dahil pinalitan natin ang Filipino dahil nga sa pag-adapt natin ng mga wikang banyaga katulad ng nabanggit natin kanina na Espanyol at Ingles ay mula doon kaya siya napalitan ng Filipino or letter F. Isa rin po sa mga nakikita nating dahilan ay dahil sa na gagamit na nga ang mga alpabeto o letrang ito sa mga wikang katutubo, katulad ng mga salitang ito. Halimbawa, ang avid mula sa mga ibatan ng ibig sabihin ay ganda. Kuvat na merong letter V rin sa mga ibaloy ng ibig sabihin ay digma. Vuyo mula sa mga ibanag ng ibig sabihin ay bulalakaw. Vulan na sa mga itawes na ay buwan. Bakul mula sa mga ibatan na pantakip sa ulo na yari sa damo. Feyu mula sa mga kalinga na pipa na yari na bakuwa o sa tambo. Jambangan mula sa mga tausog ng ibig sabihin ay halaman. At zigatu mula sa mga ibanag ng ibig sabihin ay silangan o kuva.
Okay? So makikita po natin ang mga salitang ito ay nagpapatunay lamang na nagagamit na natin ang ibang letra sa mga dagdag na letra sa ating alpabeto. Ay hindi pa man talaga napapalitan ng Filipino to Filipino, ay gamit na gamit na rin ito. Kung kaya't ang ating wikang pambansa na Filipino ay sumisimbolo sa tatlong bagay. Una, bilang wikang pambansa. Pangalawa, ang mga wikang banyaga mula sa pag-adapt ng mga salitang ito na nagagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon. At ang pangatlo ay ang mga salitang wikang katutubo na nagiging bahagi rin ng ating pang-araw-araw ng pakikipagkomunikasyon. Bakit? Kasi meron tayong mga salita na mula sa mga wikang katutubo katulad ng Cebuano ay naging bahagi na rin ng ating wikang pambansang Filipino katulad ng salitang padayon. 'Di ba? Ito ay isa sa mga salita ng mga Cebuano na ang ibig sabihin ay to move forward or sulong. Ito ay isang salitang makahulugan sa mga Pilipino lalong-lalo na sa mga may pinagdaraanan at nahihirapan na makamove forward mula doon sa mga challenges na kinakaharap nila. At sa pamamagitan po nito, ng mga salitang ito ay nakatutulong ito para mas mapagtibay nila ang kanilang mga sarili. Okay? So, yun po yung sinasabi natin. Kapag nagkakaroon tayo ng mga salita mula sa wika katutubo, ang paggamit natin ng mga salita mula sa Kastila at Ingles ay sumasalamin po ba ito na hindi tayo fluent sa pagsasalita ng ating wikang Filipino? Hindi po. Ang aking kasagutan ay hindi po. Sapagkat ang wikang Filipino ay sumisimbolo rin sa variety ng paggamit ng wika. Hindi lamang ito sa konteksto ng sosyal, hindi lamang ito sa konteksto ng edad, ng katayuan sa lipunan, ng ating profesyon, kundi ang wikang Filipino rin ay ang mga wikang nagagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan at bahagi po noon ang pag-adapt ng mga salita na mas magiging magaan pagdating sa pakikipagtalastasan. Kung mas nagiging magaan po ang paggamit ng ilang wikang Kastila at mga wikang Ingles, gayon din sa wikang katutubo para mas maging epektibo yung pakikipagtalastasan natin, maaari po itong magamit bilang mas epektibong pakikipag-ugnayan ng ating wikang pambansang Filipino. So technically, ang Filipino ay hindi talaga malalim na paggamit ng wika, kundi ito ay nakapaloob lamang sa konteksto ng formal, maayos at higit sa lahat ay epektibong pakikipag-ugnayan at pakikipagkomunikasyon sa ating kausap. Kaya hindi natin dapat limitahan ang ating sarili na kapag Filipino subject ay magiging malalim tayo sa paraan ng ating pananalita. Ang pinakamalaga ay kung paano tayo mas maging epektibo. Ang Tagalog ay pinag-ugatan lamang ng ating Filipino at hindi ito sumasalamin. Okay, hindi ito sumisimbolo kung paano dapat nating laliman yung ating pamamaraan ng pakikipag-ugnayan. Kasi ang Tagalog ay pinag-ugatan lamang ng Filipino. Pero magkaiba po ang Tagalog sa Filipino. Ang Tagalog ay mas malalim na pamamaraan ng pagsasalita ng Tagalog. Ang Filipino ay maaaring nakadepende sa kung paano yung epektibong pakikipag-ugnayan natin sa ating kausap. Bukod sa padayon, ano pa bang wikang katutubong naging parte ng ating wikang pambansa? Ayan, so maaari po kayong mag-isip kung ano pa ba yung mga wikang mga salita na nagagamit natin sa pang-araw-araw natin pakipag-ugnayan. Ang ilan sa mga salitang alam ko ay puhon, um, may mga salita rin ako narinig sa nanay ko dahil siya ay isang uh, Ilongga. So may mga hiligay nun siya na naririnig ako. Alimbawa na lamang ay buang, mga ganun, buang ka. So, may mga ilan tayong salita na kapag madalas natin narinig at pag mas madalas natin nagagamit, nagiging bahagi na talaga siya ng ating pakikipagkomunikasyon, ng ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. So panahon na para mailarawan at payangat ang ating katutubong wika. Hindi lamang po ang ating wikang Filipino. Tanggalin na natin na sa isipan ang di umaayon sa dekolonisasyon. Kung kaya minsan nagiging pamantayan ang wika para masabi natin kung siya ba ay mahusay at matalino bilang isang individual. Kapag magaling siya mag-Ingles, ay iniisip natin na magaling na, matalino na agad siya. Kapag siya naman ay nag-Filipino, iniisip natin na mas dominante siya kumpara pa sa mga ibang wikang katutubo. Halimbawa na lang mga kapatid nating Bisaya na nagsasalita ng wikang Cebuano. Ngunit ito po ay mali. Walang dominante wika, walang superior na wika. Hindi
pamantayan ang wika para maipakita natin ang husay at galing ng isang tao. Ito po ay isang medium lamang para maipahatid ang ating husay at galing bilang isang tao. Kung kaya ang wika ay hindi natin siya dapat makita bilang isang pamantayan para masabi natin na matalino at magaling ang isang individual. Maaring may alam siya na hindi lang isa, dalawa o tatlong wika at ito ay isang talento kung paano niya nagagamit ang mga wikang ito sa pakikipag-ugnayan. Alisin na natin ang tanikalang may nakaangat na wika, lahi at kultura. Dahil walang nakaangat na lahi, wika at kultura. Tanggalin na ang diskriminasyon sa kaisipan natin mga Pilipino, yakapin ang sariling atin at ipagmalaki na ikaw ay Pilipino. Ipagmalaki ang iyong wikang katutubo. Yun lamang para sa ating talakayan ngayong araw at nawa ay mayroong kayong natutuhan sa pagtalakay natin ng maikling pag-uusap patungkol sa pagpili ng ating wikang pambansa. Muli, ito si Doc DR at magandang hapon sa ating lahat.